She enjoys adventurous extracurricular activities such as wall climbing, rock climbing, snorkeling, trekking, and boxing. At tatay, eto pa ha, nag-graduate din siya sa Mass Communication as her college degree. At eto pa, kasabay ng pagiging active niya sa iba't ibang student organizations noon, katulad ng kanyang school dance troupe. Siya lang naman ay isang editor-in-chief ng kanilang school paper na Dominican Gazette. Okay. Well, she's very active Pinay student leader ng Survivor Castaway. Walang iba kundi si Jeff Gaitan! Hello, good morning. Happy morning! Happy morning. Grabe, sobra pala ng college days mo. Sobrang hectic at sobrang busy talaga. Tapos sobrang active din. Kasi aside from yung sa school mo, meron ka pang mga yung editor-in-chief sa school paper. Yes. Tapos noon, meron ka bang dance troupe? May dance At hindi lang yun, there's more. Nag-trekking, nag-snorkeling, boxing, rock climbing, wall climbing. Lahat na yata ng pagka-climb ang ginagawa mo na. At yung nakasabay dun yung modeling ng time na yun. Parang napaka-extreme lahat ng yung mga sport na kinahihiligan mo. Bakit? Diba usually, pag babae, it's either aerobics, pwede na. Or yoga, or pilates, yung ganyan. Bakit? Foot spa. Kasi doon ako nag-e-enjoy. Sport ba yung foot spa? Yun ang sport ninyo eh. Well, nag-enjoy kasi ako sa adventure. Plus, okay. mas may challenge siya. Nagre-require siya ng full body na physical activity. Hindi lang siya workout. Parang feeling ko, mas energized ako the whole day. Okay. Gising ako. Ay, ang galing, no? Sana maging ganun din ako. So, especially kunwari tayo mga babae, diba? Yes. Kasi yung mga extremes nga, tsaka very, adventurous yung kanya mga sports, yung mga wall climbing, It's true. yung mga snorkeling, yung mga trekking. Tayo mga girls, excuse me muna tatay ha, tayong mga girls, we do get our, visitor every month. Yeah, hassle yun, sobra. Diba, sobra. So, paano yun? Kasi kunwari ako, pag may taping tayo, pag may mga ganyan, Anong visitor every month? tatay, when the flag is up, the red flag, you say, Off limits. oo, sasabihin ko, tatay, mainit ang ulo ko. May PMS ako, may ganon. Yun ang ibig kong sabihin. Hindi, sa lifestyle ko po kasi now, ang ginawa ko is, nag-a-ask ako sa OB ko. Kasi di ba as a lady, meron kang regular na check-up. Yes, So, importante yan sa mga true. kababaihan. Tapos nagtatanong ako sa kanya, parang, nakikwento ko kasi the things that I do every day, the things that I want to do. Sinabi ko sa kanya, hassle na ako, pwede wala na lang. Tapos, that's when she advised me na I can use naman daw pills para hindi nasa-stop yung ginagawa ko. Okay, pills. Ano yung pills? Kasi maraming pills. Anong klaseng pills? Meron namang mga pills na contraceptives din. And pwede rin siya kapag may dysmenorrhea ka. Bakit tayo napunta dyan? Kaya nga sabi ko, excuse me, diba? Eh, dami nating girls dito. Alam mo? Teka, yung pills na yon nakakapagbigay ng energy? Yes, kasi meron siyang iron. Para Akalain mo yun, see? Hindi para namin pa natutunan sa ka mga sa kanya. anemic. So ito ay very what do you call this? Bagay na bagay sa mga tao, sa mga babaeng katulad mo na active ang lifestyle. Yes, kasi meron hindi siyang maging hadlang ang That's true po. Kasi meron siyang hormones na nakakatulong para mag-lessen yung menstruation mo and mag-lessen din yung pain. At least dito sa in-advise sa akin ng OB ko, if I use that, it regulates my period so I can live my life to the fullest. I love it. So hindi nga siya maging parang sagabal sa maging ang mga activities mo. Yes po. Okay, very important yun, tatay, sa mga kapuso natin, mga babae dyan. Especially, ang alam ko kasi sinabi rin sa akin ng OB ko before na parang once you get your period, whether kung ano man yung edad mo, magpa-check ka na dapat sa OB mo. Para alam mo na kung ano yung mga dapat mong gawin, yung mga dapat mong iiwasan, yung mga ganyan. Tsaka para maging conscious ka na sa kalusugan mo, yung talagang monthly check-up na siya. Healthy lifestyle din po. Yes. At eto na, nasabi mo din kanina sa akin na when you take that pill, nare-regulate yung yung menstruation mo. Tama ba ako? Yes, mas nagle-lessen. Instead na heavy flow ka, nagiging light flow. Parang si tatay. Oo nga eh. Alam mo, hindi ko alam. Sabi ko nga sana may one day pa-experience natin sa mga kalalakihan. Sana kung pwede, no? Para pag sinabi nating meron tayo, ay okay, alam ko na yung feeling nyo. Kasi parang Ano yan? Di pag nagbabasketball lalaki pare, wala masyadong meron ako ngayon eh. Hindi naman po pwede, di ba?
Ay, hindi naman po pwede sa amin sa lalaki mapunta yan. Pero tete, yun yung hassle namin na when we have our period, oy, hindi masyado magalaw kasi baka... Ganitong bagay pala, importante talaga sa babae. Yes, and I think hindi lang para sa mga babae, pati sa mga partners namin, no? Especially for Sa your bagay, husbands and oo. for yung mga kapatid mo. Hindi nyo kami sinusungitan pag the flag is up. Oh, kasi nga, it's the hormones talking eh. It's not us. Sinasapian kami, alam mo yun. So I think by taking the pill, by taking the contraceptive pill, parang mas nare-regulate yung ano mo, yung menstruation mo, yung flow mo. So parang mas nagiging sane ka. Hindi naman kasi parang ako diba parang nagiging gaganon ako pag meron ako eh. Oo, tinasapi talaga ako. Saka less pain, less discomfort. So mas happy. O kaya nga. So pag happy ka na, edi you live your life to the fullest. I so love it. Ito naman si Jeff, naku tata, gumagamit nga ng pills for non-contraceptive purposes, especially to keep her energy high and free from dysmenorrhea para makapag-multitasking siya and live life to the fullest. Kaya naman we ask for professional advice on this method from Dr. Mendoza. Kaya ito na, let's watch this. Para sa mga younger age groups, ang pinaka-common na maaring maramdaman ng isang babae during a menstrual cycle ay ang tinatawag nating dysmenorrhea. Napaka-common kasi ng dysmenorrhea sa mga baguhan pa lang na nagkakaroon ng menstruation. Ang nararamdaman nila during sa cycle nila, sa una o usually pangalawang araw, medyo sumasakit yung puson, yung iba pati low back pain, at saka nag-headache din yung iba. Common ito sa mga kabataan, lalo na yung mga nasa early teenagers pa lang sila or early 20s, nagkakaroon ng dysmenorrhea yan. Ang statistics nito, medyo may karamihan, ano, ang kahirapan dito, yung iba tinitiis lang talaga nila. So, para dun sa mga active na teenagers or mga kababaihan, akala nila napaka-common lang na nagkakaroon ng dysmenorrhea. Kaya yung mga activities nila na ginagawa sa trabaho nila o kaya sa pag-aaral, minsan natitigil. So, anong pwede nating gawin sa mga pasyente na nakakaranas ng tinatawag natin na dysmenorrhea? Ang isang pinaka-common na pwede lang natin gawin sa bahay, gagawa tayo ng isang parang warm compress at nilalagay sa puson. Pwede rin mag-take ng ordinary pain relievers ang isang babae. Kasi usually kaya naman yan ng mga pain relievers. Kaya lang, for how long natin to gagawin? Kung talagang for treatment na tayo, sometimes as obstetricians, nagre-reseta na tayo ng mga hormonal pills na tinatawag. Meron kasing mga available na pills na if we take it really regularly, araw-araw iinumin yan sa loob ng isang buwan at maiayos ang menstrual cycle, nababawasan or nagiging treatment pa nga ito ng tinatawag nating menstrual cramps or dysmenorrhea. So napakalaking benefit nito lalo na sa mga active na mga kababaihan kasi hindi na nila kailangang i-stop yung kanilang usual activities dahil lang meron silang sakit na nararamdaman. For more information on reproductive health and how to be young and active Pinay, please call Filipinay hotline at 477-5555 or mag-text sa 0917-823-1111. Alright, magbabalik pa po ang Love ni Mister. Love ni Missy! Love ni Mister! Love ni Missy! This portion was brought to you by Filipinay. Sinamahan niyo siya sa